Lang, hawakan ko si Buhawi. Hey. Uy! Isang magandang araw mga boss amo. Ngayong araw nga ay i-introduce ko si B1, B2 at Buhawi sa ilang miyembro ng pack. Pero bago yan ay mag-a-update muna ako tungkol kay Bahaghari. Ito na siya ngayon. Tinuturuan ko na siyang makaramdam ng leash pressure at araw-araw na rin siyang nagwo-walk at natututo na rin siyang gumamit ng kanyang ilong para i-explore ang kanyang paligid. Bumabahag pa rin ang kanyang buntot pero hindi na lagi. At ang pinakamalaking improvement ay ang pagbabago ng kanyang katawan. Mas mataba na siya ngayon. Hindi na rin masyadong litaw ang ribs. Alam ko na kailangan niya ito para meron siyang lakas upang harapin ang female pack. Okay, ito si B1, Hungarian Pulley. First na makakaapak sa ground. Right, go. Ito naman si B2, kinalbo ni B1. Ayan, oh. Ngayon maghiwalay na sila. So dito na tayo sa playground. Buhawi. Ba, malikot din ah. Buhawi playground. Okay. Yan natin. Ito na nga sina B1, B2 at Buhawi. Nakumpleto na nga nila ang kanilang bakuna. Kaya ngayon ay free na sila na gumala sa open ground. Ang unang nag-welcome sa kanila ay si Pangarap. Syempre, mga boss amo, uunahin natin yung mga kalmadong aso ko. At tingnan nyo naman makipagkilala si Pangarap. Talaga namang kalmadong kalmado. Relax na relax. At hindi ka mangangamba na siya ay kakagat. Naglakad nga ako sa ibang parte ng aming playground. Ginawa ko ito para kumalat ang scent ng tatlong ito sa lupa. At para ang ibang miyembro ng pack na hindi kasama sa exercise na ito ay maaamoy na nila ang scent ni na B1, B2 at Buhawi. At makikita nyo sa video na to na sobrang saya ng tatlong ito. Oh, malaki pa sa kanya yung dahon. Oo nga pala mga boss amo, sina B1, B2 at Buhawi ay nasa 4 months old na. At tingnan nyo mga boss amo ang saya ng tatlong ito nung nakaapak sila sa lupa. Ang ibig kong sabihin, yung mga aso nyo na nakakulong, nakatali ng 4 na taon o 8 taon ay tiyak nasasaya kung gagawin nyo ang exercise na ganito. Kahit isang beses sa isang linggo, sa isang park na may puno at may damo na malapit sa inyo. Oh, walang takot oh. Oh? Yan, kilalanin mo Lucas. Ang sinunod ko nakikilala sa tatlo ay si Lucas. Sabihin na natin si Lucas ay marami ng experience sa iba't ibang aso. Ngunit sa ganito kaliit kay Buhawi, ito ang kanyang first time na talagang lumapit at makipagdaupang palad dito. At take note mga boss amo, naka-off leash. So far so good naman. Wala akong na-encounter na problema. Kahit na face to face at face to bat or habulan walang naging problema si Lucas. Ang sumunod ngang pinakilala ko sa tatlo ay walang iba kundi ang queen, ang reyna ng supero na si Tala. Bukod kay Pangarap ay itong tatlo na to ang pangalawang ipapakilala ko kay Tala. Naalala ko pa nung nag-South Mall kami na dinala ko si Tala, nakakita siya ng Shih Tzu at muntik-muntikan na niyang habulin ito. Yun ang nasa utak ko ngayon. Baka mamaya pag pinakawalan ko ay habulin niya ang tatlong ito. Wala nang problema si Tala, kina B1 at B2. Kay Buhawi na lang at ito namang si Buhawi ay nakakaramdam din ng takot kay Tala. Lagi siyang pumupunta sa tagiliran ko o sa likod ko. Every time na si Tala ay pupunta sa kanya. At sa ganitong mga meeting ritual mga boss amo, kapag merong dominanting aso at isang maliit na aso na medyo submissive, kailangan talaga alerto ang tao. At ikaw na tao ang kokontrol ng tempo. Ikaw ang magdidikta ng bawat galaw. At ikaw dapat ang pinakakalmado para walang mangyaring masama sa mga aso mo. At ito nga ang huling face-to-face ni Buhawi at Tala. At nung panatag na ang loob ko natanggap ni Tala si Buhawi, ay tinanggalan ko na ng leash si Tala. Si Tala naman ay lumibot na sa loob ng farm at umamoy-amoy na ulit siya. Inaamoy niya ang scent na dinaanan ng tatlong ito. At ito namang si Buhawi ay sinusundan ng scent na iniwan ni Tala sa hagdanan. At nangyari itong face-to-face na ito with Pangarap, Tala at Buhawi nang walang leash si Tala at with butterfly effect pa. Yon mga boss amo, hindi nyo lang alam kung gaano kasaya ng mga oras na ito. At sana ganito lagi ang pagpapakilala ko sa tatlong ito sa the rest of the pack. At yan ay sana lang dahil alam ko na meron pang mas agresibong aso. Lang, hawakan ko si Buhawi. Hey. Uy! Napilayan yata ah. Ay hindi. Buti na lang matibay ka, sorry ha. Iyan ang eksena
kay Turkey kanina. Nabitawan ko si Buhawi, ngunit okay naman siya. At syempre, kung meron mang mahirap na pagpapakilala, ito ay yung pagpapakilala ng bagong aso kay Turkey. At para swabe ang unang pagpapakilala ay pinahiga ko muna si Turkey. Sa ganitong posisyon kasi mga boss amo, ang asong maliit ay hindi may insecure sa malaki dahil yung malaking aso ay liliit kapag naka-down position siya. At yun nga, pinaamoy ko na ang puwet ni Buhawi kay Turkey. At makikita nyo sa video na naging gentle naman si Turkey kay Buhawi. Inilapit ko rin si Turkey sa tatlo na naglalaro sila at ito namang si Turkey ay nasa down position lang. Ginawa din namin na ang tatlo ay nagtatatakbo at naglalakad at ito namang si Turkey ay nasa gitna. At makikita nyo mga boss amo, ang body language ni Turkey ay submissive at kalmado. Pero kahit na ganito ang nababasa kong body language kay Turkey, ay hindi ko pa rin tinanggal ang leash. At ito muna ang exercise ng tatlo. At bukas ang gagawin nila ay sila ay maglalaro dito sa open ground kasama ang ibang Hungarian Puli. Ngunit wala pa ang mga malalaking aso ko. Patuloy namin silang papalakasin. Patuloy namin papataasin ang kanilang self-confidence para maging ganap na silang ready na ma-meet ang buong pack. Dahil mas masaya ang mga aso kung lagi nilang nakakamingle, lagi nilang nakakasama ang kanilang kapwa aso. At lalo pang mas masaya ang aso kung tanggap sila ng buong pack. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panonood.